eto naman, kung kailan lang ay napag-usapan natin yung sa Philippine Navy po, ngayon naman pag-uusapan natin yung patungkol naman sa Philippine Coast Guard. Alamin natin ang kanilang mga tungkulin at mga naging accomplishments. At syempre, alamin na rin natin ang naging kanilang operasyon ng kasagsagan ng Bagyong Basyang dyan sa may Visayas at Mindanao. And of course, para po pag-usapan yan, makakasama po natin si Commander Arman Balilo, Chief PCG Public Affairs. Good morning! Magandang umaga, Dayan. Magandang umaga, Sandro. At magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng Channel 4 ng Good Morning Boss. Yes. Sir, siguro simulan po natin, kamustahin po natin, kamusta naman yung year that was ang 20 para naman po sa Philippine Coast Guard? Well, sabihin namin na kakaiba yung year ng Philippine Coast Guard last year because kung maalala nyo, at this ngayong mga buwan ito, last year, nandun na halos lahat ng pwersa ng Philippine Coast Guard sa Palawan, sa Tubataha, sapagkat may sumadsad na barko ng Estados Unidos. At lahat ng pwersa, barko, tao, lahat po ay dinala namin doon. At ganoon namin sinumulan yung taon. Meron pang mga nangyari after nung mga pagsadsad. Isang barko naman ng Chinese ang sumadsad doon sa Tubataha. And after nan, pumunta na rin po tayo doon sa insidente ng Balintang Channel kung saan merong law enforcement activities yung Philippine Coast Guard doon sa teritoryo natin at may isang nasawing Taiwanese. Lahat ng yun ay panimula nung nakaraang taon at pagkatapos naman nun ay the usual na ginagawa namin, mga search and rescue, mga maritime operations, safety inspection sa mga ports, harbor patrol at environmental protection. Napakarami ding oil spill na naganap na nung nakaraang taon at kasama na rito yung sa huling part ng taon ay yun na pong pagsama ng Philippine Coast Guard sa pagkilo sa pagtulong doon sa earthquake, doon sa Zamboanga, doon sa Yolanda. At lahat pong yun ay sabihin natin naging napakahirap din sa Philippine Coast Guard, pero hindi po yung naging hadlang para kami po ay magtrabaho ng ayon po sa itinadhana ng batas para sa amin. Pero sir, sa pagpasok niya 2014, no, paano pa natin mas mapapaigting o mas palalakasin ng Philippine Coast Guard? May mga idadagdag ba tayong mga planong nakalatag na o yung mga activities for 2014? Sa lahat po ng nangyari noong 2013, ang instruction po ng aming commandant, si Vice Admiral Sorena, gawing yun yung gawin naming pamantayan o gawin naming opportunity, lahat yun para matuto at ma-realize kung ano yung mga naging kakulangan sa mga pagkilos. Bukod doon, marami pa pong pwedeng mangyari ngayong taon na to sa Philippine Coast Guard, katulad po sa pag-acquire ng mga additional personnel. Nangangailangan po kami ng mahigit na 1,000 tao para dagdagan ng Philippine Coast Guard. Alam nyo, 7,000 lang kami sa Philippine Coast Guard para sa isang napakalaking responsibilidad. Alam nyo naman po, ang ating bayan isang maritime country. At kailangan pong pagsamasamahin man yung Philippine Navy, yung Coast Guard, yung PNP Maritime Group, talaga pong napakalaki ng ating area of responsibility. So, tao po ang kailangan namin and plus yung mga assets. At yun po ang direksyon ng Philippine Coast Guard for 2014. Naghahanda po tayo sapagkat meron pong 10 barko na pinirmahan ng Pangulong Aquino doon sa Japan last year na ipagkakaloob po sa Philippine Coast Guard. Ganon din po yung 5 barko na galing ng France na in-expect po namin by early 2015 ay darating na po. Kaya kaakibat ng mga resources ay dapat po mag-prepare ang Philippine Coast Guard sa kanilang mga personnel para po dun sa mga darating na mga assets. Pero sir, mabalik muna tayo dun sa nangangailangan kayo ng tao para dun sa mga interesado nating viewers. Ano ba yung mga qualifications at ano ba yung mga requirements na kailangan nila sakaling gusto po nilang maging kabilang ng Philippine Coast Guard? Dapat marunong lumangoy. Nako, hindi na ata ako pwede agad dyan. Hindi naman. Actually, mas preferred namin na marunong lumangoy sapagkat sea service ang orientation ng Philippine. At ang pangailangan po namin ngayon ay focus po dun sa mga marino, mga engineers sa barko, at yung mga support services like, meron din pong mga admin services like mga accountants, mga lawyers, mga doktor, yung nurses kasi medyo kompleto na po yung Philippine Coast Guard. So, yun ang mga kailangan namin. Aside from that, bukod sa mga officers na pangailangan, kailangan din po namin ng mga drivers, mekaniko, mga welder, at mga computer technician, mga electronic communication technician. Very technical po kasi ang Philippine Coast Guard at kailangan namin ng mga taong
may kinalaman po doon sa functions ng Philippine Coast Guard. May environment function din ng Philippine Coast Guard, so kailangan din naman namin po yung mga chemists, yung mga biologists, at yun po ay sigurado makakatulong sa Philippine Coast Guard. Yes, ito po sir, nakaintindi nyo nga kanina yung mga parating nga po na barko para sa Philippine Coast Guard at kailangan nga po syempre yung mga tauhan natin ay alam kung paano ma-maximize to. Meron na po ba tayong mga ginagawang training para nga po pagdating nito ay talagang handa na tayo at ma-maximize natin ang paggamit nitong mga bagong barko? Nagsisimula na po. In fact, yung pag-specialize ng mga tao natin na kung ano yung trabaho sa barko na dapat nilang pag-concentratean ay ginagawa na po namin. In fact, yung meron pong mga training grants na galing po sa Amerika amounting to, kung di po ako nagkamali, mga 700 million pesos, no? Ibibigay po yan o ibibigay ng US government para sa atin, para dito sa paghahanda sa mga training na katulad nito. Sir, Maging speaking yung of, JICA, Japan ay meron din component ng training na ibibigay sa atin. At alam ko, pati yung Canadian government ay meron silang pinag-uusapan with the Philippine Coast Guard na kung makakatulong sila sa pagsasanay gagawin nila. Pero sir, nabalitaan din namin kanina sa pag-uusap natin, no? Pati sa mga estudyante, nagkakanda kayo ng water search and rescue training. Alam mo, Dayan, programang itong patuloy ng Philippine Coast Guard, no? Alam mo, ang paghahanda sa kalamidad at katulad nga nung nasabi ni Sandro kanina, nung nag-uusap tayo, na may mga responders na dapat, kung nandun na, sila Tumulong muna, na rin sila tumulong na kaagad. muna. At wag nang hintayin yung national government. Of course, darating yung mula sa national government, pero kung better yung to act sooner. yung mga tao natin ay aware o may training pagdating sa search and rescue, ay maaring sila na rin ang mauna doon sa pagtulong. Nung nakaraang linggo nga, yung UP Integrated School, no? 56 students to, kasama pa yung ibang parents. Tinuruan namin sila ng basic water survival. Pagkatapos binigyan sila ng crash course sa water search and rescue training. Kasama na dyan yung tamang paglangoy pagka nasa baha ka, paano mag-rescue, paano mag-operate ng rubber boats, at paano pag tumaob yung rubber boats. Yun yung mga basic training na binibigay namin. At ino-offer nga namin yan sa buong kapuluan. Makipag-ugnayan lang po yung mga local government units, even yung mga university students so sa aming mga district offices nationwide. Dito sa Manila, marami na po mga estudyante ang natulungan namin dyan. Meron na po sa UST at other schools. At even yung local communities, binibigyan namin ng local trainings. At magpapatuloy po yan habang walang bagyo. Ito Commander, gusto ko lang matanong, kumbaga nabanggit nyo nga kanina ay may tulong tayo mula sa US government. I understand na kumbaga ay recently lang po ay dumalaw si Ambassador Goldberg po sa inyo? Last week pumunta po yung si US Ambassador Philip Goldberg sa headquarters ng Philippine Coast Guard. Ito ay para ho saksihan yung demonstration ng Maritime Persistent Surveillance Tower na nilagay po ng US Marines doon sa headquarters ng Philippine Coast Guard for a month. Ito kasi ay ino-offer ng US sa atin bilang isang equipment, no, na makakatulong po sa pagmamonitor ng ating mga karagatan. Isang tower po ito na collapsible, removable, na pwedeng tiklupin at iskarga sa barko o ilipat kung saan, kung kailangan gamitin. Nakita ko po yung tower, parang isang malaking CCTV po ito na napakalayo ng area na pwedeng ma-monitor. Katulad po nung radar niya, aabot po ito hanggang korehidor. Pagdating po sa maritime safety, magiging malaking tulong ito sa amin sapagkat ma-monitor namin yung mga barkong dumadaan sa mga ruta ng barko, no? At baka po ito'y makatulong na ma-advisean yung mga barko na at maiwasan yung mga banggaan na nangyayari. Pangalawa, sa law enforcement po, yung mga fishermen, yung mga dinamita, o kung may anumang ginagawa doon po sa karagatan ay mamamonitor natin. Sa environmental protection, ganun po, kung merong oil spill, malalaman po natin. Malaking tulong po ito, pero pinag-uusapan po kung ito'y i-acquire natin at bahala na po ang pamahalaan. Pero kung sa Coast Guard po ang tatanungin, malaking bagay po ito sa amin. Pero sir, kamustahin natin yung naging operasyon nyo dahil nga ito na nung kasagsagan ng bagyong Basyang dyan sa may Visayas at Mindanao? Alam mo, Dayan, ang nagiging problema natin palagi rito yung stranded passengers. Ang lagi namin pinapaliwanag po sa mga kababayan natin, yung mga kababayan natin na wala namang gagawin masyado o kailangang i-postpone na yung mga trips, dapat to i-postpone na. Anyway, nag-a-announce naman po yung Pag-asa ng maaga
para hindi na po maging inconvenient doon sa mga pasahero. Kasi pagdating nyo doon ay sigurado po, pag signal number 1, wala po talagang biyahe. Okay. So yun ang naging problema namin at ng Philippine Ports Authority at ng kagawaran ng DOTC. Pinag-iisipan po namin kung paano ahead of time para hindi na pumunta yung mga kababayan natin dito. At yun po ay hopefully sa susunod na bagyo, malesin na yung mga stranded passengers. Marami po kaming rescue operations na ginawa during that particular time, lalo na po Coast Guard District, Northern Mindanao, no? Si Commodore Velasco po, lahat po ng tao ay nilabas para mag-evacuate ng mga tao doon sa Butuan at doon sa ibang areas na nangangailangan po ng tulong. Dito naman po, nung nakaraang basyang, ito naman po yung kolorom na bangka dahil merong mga turistang Koreans na gustong umabot doon sa flight nila, kahit sa kabila po ng pagbabawal ng Philippine Coast Guard, umupa po ng isang bangka at pumalaot para lang makatawid doon sa kabilang isla. Sa kasamang palad po ay tumaob yung bangka nga at siyam sila na muntik na malagay sa panganib. Ang mabuti lang po ay sa Na-rescue tulong rin ng sila mga kagad. kababayan nating fisherman, na-rescue rin sila. So siguro dito papasok din yung ginagawa nga nilang training. Kumbaga, alam na nilang mga mamamayan kung paano matutulungan on their own bago pa humingi pa ng tulong. Kasi alam naman natin yung tulong na yan, darating at darating yan. Pero sometimes we need to act on our feet talaga na, kumbaga, tayo na mismo ang tumulong. Kasi lalo na kung alam na nga natin kung paano magpaandar nga katulad ng sabi sir, ng mga rubber boat at mag-rescue ng mga Yes, tao. actually Sandro, hindi lang yan napaka-importante na dapat alam natin yung basic. Tulad nga kanina nagtuturo sila sa mga estudyante ng basic survival tips Yes. kung paano ba mabubuhay, lalo na number 1, dapat lumangoy. Para sa mga oras na emergency, kahit syempre sabi nga niya hindi naman din kagad makakarating, pero darating naman ang Philippine Coast Guard. Sakaling hindi, at least kaya na natin tulungan yung sarili natin. And of course, mas makakatulong pa tayo sa ibang tao. So napakaganda yung training at programa na ginagawa ng Philippine Coast Guard ngayon. And of course, paano po ba, kunyari may mga viewers na interested na sumali po dun sa training, paano po yung magiging proseso? They have to contact yung Community Relations Service namin sa headquarters o kaya yung Public Affairs Office po, yun po, no? 527-8481, tapos magpo-operator na lang po kayo at sabihin niyo po sa CRS. Okay, yung ang tawag po namin doon ay CG7 o kaya sa amin pong opisina sa Public Affairs Office po. Anytime po of the day, 24 hours po may duty ron. Kung interesado po kayo, grupo po kayo ng estudyante, pwede po namin kayong i-assist. Free of charge po ito. So this is for free po lahat? For free, opo. Pupunta lang po kayo sa amin na mag-coordinate. Papahiram po namin yung rubber boat namin. At yung aming pong mga tauhan, yung Special Operations Group, ay ready pong magturo at umassist dun sa mga programs. Sir, usually saan po ginagawa training? Depende po. Nung nakaraan po, dahil scouting program ng UP Integrated School to, dinala po namin yung mga tao namin kung nasaan sila nag-i-scouting. Ito po sa dagat ng Lubupa sa Batangas, no? Kung saan po meron, pero pwede rin dito sa Manila Bay at pwede rin po kung basta saan may tubig, may swimming pool, may access sa tubig, pwede po natin gawin. Pero are we planning to reach out or mag-expand po tayo sa mga students from Visayas and Mindanao? Well, in fact, ganun ang instruction ni Vice Admiral Isurena, no? Na habang tahimik pa yung mga estudyante, At wala pang masyadong calamities turuan na po. pumapasok. Anyway, kasi ang Coast Guard ko po, binu-workout namin na by the next school year sa June po ay ma-implement na rin yung programa ng Coast Guard sa National Training, sa NSTP, no? National Student Training Program, na kung saan sa mga universities i-offer po ng Philippine Coast Guard yung Marine Environmental Protection, Search and Rescue, tsaka sa Maritime Safety po. So, hopefully, mga estudyante sa universities would enroll on that particular subject. Okay. Yes, actually, maganda nga ito, kumbaga, Diane, perfect time yung ngayon kasi kumbaga wala pa yung mga pagpasok ng June pa malalang actually bagyo. pumapasok So kumbaga disaster bagyo. preparedness na lang din para sa ating lahat. Pero Commander, siguro mensahe para sa ating mga manonood ngayong umaga? Well, yun po, ang Philippine Coast Guard po ay lagi pong nakatutok lalo na po sa mga nangyayari sa karagatan. Ang panawagan po namin, hindi po magiging successful ang anumang pagkilos ng isang government agency katulad ng Philippine Coast Guard kung wala po yung cooperation ng public. So kung meron po kayong mga concerns, i-text nyo lang po sa Philippine Coast Guard 0917-724-3682 para madali hong matandaan. 0917-PCG-DOTC. Yun po yung hotline ng Philippine Coast Guard. 0917-PCG-DOTC. Alright, thank you so much for joining us this morning. That was Commander Armand Balilo, Chief ng Philippine Coast Guard Public Affairs. Thank you po for your time Salamat this morning. Sandro. Salamat din.